Ang partihan ng lupa. Ika-45 kabanata. Sinabi pa ng Panginoon, kapag pinaghati-hati niyo na ang lupain para sa bawat lahi ng Israel, bigyan ninyo ako ng parte na 12 kilometro ang haba at 10 kilometro ang luwang. Ang lupain ito ay ituturing na banal. Ang bahagi nito na 875 talampakan na parisukat, ang siyang pagtatayuan ng templo. At sa paligid ng templo ay may bakanting bahagi na 87 talampakan ng luwang. Ang kalahati ng parte kong lupain na 12 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang ay ibubukod ko para sa mga paring naglilingkod sa akin sa templo. Pagtatayuan ito ng mga bahay nila at ng templo na siyang pinakabanal na lugar. Ang natirang kalahati na 12 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang ay para sa mga Levita. Sila ang magmamay-ari nito at dito sila maninirahan. Sa katabi ng lupa na para sa akin, magbukod din kayo ng lupang 12 kilometro ang haba at 3 kilometro ang luwang. Ito ang gawin ninyong lungsod na maaaring tirahan ng sinumang Israelita na gustong tumira roon. Bibigyan din ng 2 bahagi ng lupain ang pinuno ng Israel. Ang isang bahagi ay nasa gawing kanluran ng hangganan ng lupain para sa akin, at ng lupain gagawing lungsod, papunta sa dagat ng Mediteraneo. At ang isa ay mula sa hangganan sa silangan, papunta sa ilog ng Jordan. Ang hangganan nito sa silangan at sa kanluran ay pantay sa hangganan ng lupaing ibinahagi sa mga lahi ng Israel. Ang lupaing ito ang magiging parte ng pinuno ng Israel. Mga utos para sa mga pinuno ng Israel. Ang aking mga pinuno ay hindi na mang-aapi sa aking mga mamamayan. Hahayaan nila na ang mga mamamayan ng Israel ang magmay-ari ng lupang ibinibigay sa kanila ayon sa angkan nila. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, kayong mga pinuno ng Israel, tama na ang ginagawa ninyo. Tigilan nyo na ang pagmamalupit at pang-aapi, at gawin ninyo kung ano ang matuwid at tama. Tigilan nyo na rin ang pangangamkam ng lupain ng aking mga mamamayan. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ang homer ang batayan ng panukat sa pagbilang. Ang isang homer ay 10 epa o 10 bat. Ang shekel ang siyang batayan ng pagsukat ng bigat. Ang isang shekel ay 20 gera at ang 60 shekel ay 1 mina. Mga natatanging kaloob at mga araw. Ito ang mga kaloob na dapat ninyong ibigay sa pinuno ng Israel. Isa sa bawat 60 ng inani ninyong trigo at sebada. Isa sa bawat 100 na bat ng langis ng ulibo. Ang takalan na gagamitin nito ay ang bat. Ang 10 bat ay 1 homer o 1 kor. At 1 tupa sa bawat 200 ninyong hayop. Ang mga kaloob na ito'y gagamiting handog para sa pagpaparangal sa akin. Handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon, upang mapatawad ang mga kasalanan ninyo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang lahat ng Israelita ang magdadala ng mga kaloob na ito para magamit ng pinuno ng Israel. Tungkulin naman ng pinuno ng Israel ang pagbibigay ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa akin, handog na inumin, handog sa paglilinis, at handog para sa mabuting relasyon sa panahon ng pista katulad ng pista ng pagsisimula ng buwan, mga araw ng pamamahinga, at iba pang mga pista na ipinagdiriwang ng mga Israelita. Iaalay ang mga handog na ito upang mapatawad ang mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Ang mga pista. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, sa unang araw ng unang buwan, maghahandog kayo ng toro na walang kapintasan para sa paglilinis ng templo. Ang pari ang dapat kumuha ng dugo nito at ipapahid niya sa hamba ng pintuan ng templo,
sa 4 na sulok ng altar at sa mga hamba ng pintuan sa bakuran sa loob. Ganito rin ang gawin ninyo sa 7 araw ng buwan ding iyon, para sa sino mang magkasala ng hindi sinasadya o nagkasala ng hindi nalalaman. Sa ganitong paraan, malilinis ninyo ang templo. Sa 14 na araw ng unang buwan, ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiriwang ninyo ito sa loob ng 7 araw, at tinapay na walang pampaalsa lang ang kakainin ninyo. Sa unang araw ng pagdiriwang ninyo, ang pinuno ay mag-aalay ng batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa lahat ng Israelita. Bawat araw sa loob ng 7 araw ng pagdiriwang ninyo, ang pinuno ay maghahandog ng 7 batang toro at 7 lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na sinusunog para sa akin. At maghahandog din siya ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Sa bawat batang toro at lalaking tupa, kinakailangang may kasamang handog ng pagpaparangal sa akin, kalahating sakong harina at 1 galong langis ng olibo. Ganito rin ang ihahandog ng pinuno sa pista ng pagtatayo ng mga kubon na magsisimula sa 15 araw ng 7 buwan. At sa loob ng 7 araw, ang pinuno ay maghahandog ng katulad ng inihandog niya sa pista ng paglampas ng anghel. Mga handog sa paglilinis, handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa akin, at langis.